Co-preacher, Brother Edwin. Mga minamahal, sa pagkataon pong ito, tayo po muna magkaisang manalangin. Opo, dakila, mapagpalang amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamalang Panginoon. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis po sa bawat bahagi ng banal na gawain natapos na. Nagbigay galak sa aming puso, pagkilos ang itong Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain ng pag-aaral, pagkinig ng banal na salita. Bago po lahat, mahal na Panginoon, sa unang panalangin, namin naman kinagalang na pastor, kahabagan po kami patawarin sa lahat namin ng pagkakasala. Langisan mo po yung banlingkod dahil kung sa ganang akin, wala po akong magagawa. Buksan mo po mga pangunawa, kaisipan na aming kapatirang narito, maging sa mga bisitang narito, maging sa mga nunod sa kanyang mga tahanan. Amin sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gawa ng kaaway. Kasaut, be bound to heal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamala Panginoon at magandang umaga na po sa inyo po lahat. Ang pinamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamala Panginoon Kristo po lamang. Amen. Nabling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Evangelista Pastor Wilde Estrada Almeida. Pag-alala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Astan Pastor Linas C. Almeida at sa mga beloved children po. Sa ating beloved ordained preacher, Brother Reboy Merli, sa kanyang beloved wife, beloved children, at beloved workers, beloved preachers, beloved instrumentalists, Marshall Group, ating mga webcast, televiewers, sa kanyang matahanan, sa ating minamahal mga kapatiran, mga datiya, mga baguhan, sa ating po mga bisita, magandang umaga po, aking pong pagbati. Amen? Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Gising po ba tayong lahat? Amen. Sapagkat ito pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kinakailangan po rito, gising yung ating diwa, gising yung ating isip, gising yung ating puso, gising yung ating mga kaluluwa. Sapagkat ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po yung tinatawag na napakahalaga. Parang pagkain po ito, mga minamahal na talagang kinakailangan nating kainin. Amen? Ano pa man yung ating mapakinggan, kinakailangan po natin itong lunukin. Kinakailangan po natin itong kainin. Kaya minsan ang topic, mga minamahal, ay medyo mahirap i-aral minsan sapagkat minsan mayroon po tayong pag-aaralan at karapat dapat naman po natin pag-aralan. Minsan tumutusok sa ating mga puso. Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ang salita ng Diyos ay matalas. Parang tabak, magkabilay talim. Tumutusok hanggang sa kaloob-looban. Naaabot yung ating kaluluwa. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya minsan, mayroong ayaw nating mapakinggan na aral. Kaya ang ating tema ngayon, mga minamahal, ay maaaring bihira nating mapakinggan o malimit din naman, mga minamahal, na ating napapakinggan pero hindi natin mabantayan, hindi natin maisagawa. Ang ating tema, mga kapatid, ay tinatawag na forgiveness. Forgiveness is possible. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang tao ay mayroong pagpapatawad, ito, mga minamahal, ay nagdudulot ng magandang takbo ng kanyang buhay. At kung wala naman pagpapatawad ng tao, hindi naman nagiging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Kaya ang sabi, ito'y napakahalaga, kinakailangan nating magawa, lalo na sa ating buhay Kristiyano. Mga Kristiyano tayo, mga minamahal, mga mananampalataya tayo, ibig sabihin lang na kinakailangan sa ating buhay na mayroon tayong pagpapatawad, forgiveness. Kaya ito yung isang bagay na kalaban ng mga Kristiyano, ng mananampalataya. Sapagkat ito ang ginagamit ng kaaway upang magkaroon ng pagkabahagi. Amen? Upang magkaroon ng tinatawag na hindi pagkakaunawaan ang mga magkakapatid sa mahal na Panginoon. Kaya ito yung panahon na kinakailangan nating mapakinggan ang mga ganitong aral. Kaya basahin natin yung ating teksto, Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 22. Pakibasa na po. Sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, talata ay 21 hanggang 22.
Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito. 22, sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Praise the Lord. Diyos sa magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito po mga minamalaya, si Apostol Pedro ay nagkaroon ng tinatawag na lakas ng loob para tanungin ang ating mahal na Panginoon. Panginoon, makailang bisis ba dapat magkasala ang aking kapatid sa akin na dapat kong patawarin? Alam po natin mga minamahal na si Apostol Pedro isang mangingisda. No red, no right. Ibig sabihin, siya ay laking dalampasigan. Laking dalampasigan, malapit sa dagat. Isa siyang mangingisda. At sa kanyang panahon, na hindi pa siya tinatawag na mahal na Panginoon, siya po, kumbaga, sa kanilang lugar, matapang po siya. Matapang siya. Kumbaga, barumbado siya sa kanilang lugar. Kaya siya ay nagtanong ng ganito pagtatanong, mga minamahal na makailang ulit ba na dapat magpatawad ng tao? Ang sagot ng ating mahal na Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Ibig sabihin, mga minamahal, marami. Napakaraming beses pala. Pero kung tutuusin, makapitumpong pito, mayroon pa rin hangganan. Ibig sabihin, mayroong hangganan ang pagpapatawad ng tao sa nagkakasala sa kanya. Pero sa 70, ibig sabihin yan, times 7. Yung 70, mga minamahal, itatimes mo pa sa 7, ilan yan? 490 bisis. Napakarami. Pero ang ibig sabihin yan, mga minamahal, unlimited yan para sa mahal na Panginoon. Yan dami niyan, mga minamahal, ibig sabihin, walang katapusan ang dapat gawin ng tao na pagpapatawad sa nagkakasala. Amen? Kaya dito, mga minamahal, ay napakahalaga na ating maunawaan na ang Diyos na kung paano ay pinatawad ang tao, ganun din ang tao. Kinakailangan na tayo ay magpatawad. Kaya ano sabi sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 5, na tayo ay kinakailangan na binigyan tayo ng puso na hindi dapat natin lagyan ng tinatawag na pagkakasala. Pagkakasala o yung galit sa ating puso, dapat wala na tayo niyan. Kaya ano sabi sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 5. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 1 hanggang talatang 5. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod, dadapot sa aba na iyong pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat kaysa siya'y makapagpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw, laban sa iyo, ay makapitong magbalik sa iyo at nasasabihin, pinagsisihan ko, patawarin mo siya. Sa 5, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Sa huling talata, ang sabi dyan, mga minamahal na mga apostol, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, napakahirap magpatawad. Kaya kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, mahihirapan talaga tayong magpatawad sa nagkasala sa atin.
Pero kapag tayo may pananampalataya sa Diyos, maraming pananampalataya, madali lang magpatawad sa Diyos, magsatao, saka nagkasala sa atin. Kaya nga sabi diyan, dagdagan mo, Panginoon, yung aming mga pananampalataya. Dahil kahit yung mga apostol, nahihirapan sila magpatawad. Amen? Kaya ang sabi, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Hindi mangyayari na hindi dumating. Ibig sabihin, darating talaga sa buhay ng isang mananampalataya o kahit sa buhay ng mga tao, darating yung katitisuran. Darating yung tinatawag na matitisod tayo, darating din naman yung magpapatisod. Kaya ibig sabihin, mag-ingat ka. Kaya nga ang sabi rito, kinakailangan nating mag-ingat sapagkat hindi pwede na hindi darating ito. Meron talagang darating sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, darating at darating yan. Yung matisod ka at meron din namang magpapatisod. Kaya yun yung sinasabi mga minamahal na kailangan dagdagan yung ating pananampalataya. Yung ating pagtitiwala sa Diyos na tutulungan tayo ng Diyos upang tayo ay makapagpatawad sa nagkakasala sa atin. Walang exempted sa pagkakasala. Wala pang perfect dito. Lahat tayo, mga minamahal, maaring may pagkukulang sa mahal na Panginoon. Maaring tayo ay nagkakaroon na tinatawag na pagkakabahagi. Ibig sabihin niya, mga minamahal, diyan nag-uumpisa yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagiging mahirap para sa ating buhay. Nagdudulot pa ito na tinatawag na karamdaman. Alam nyo ba ang benefits kapag marunong ang taong magpatawad? Meron itong benefits, mahigit pa sa gamot. Mahigit pa sa gamot ito, mga kapatid. Una, ang sabi mga minamahal, kapag ang tao ay marunong magpatawad, mababa ang kanyang blood pressure. Yan ang una. Amen? Hindi tataas dahil hindi ka nagagalit eh. Meron bang magkasala sa iyo, patawad agad. Pinatatawad agad natin. Ibig sabihin, normal ka lang. Normal yung iyong blood pressure, hindi tumataas. Yung iyong dugo, ibig sabihin, normal ka. Pangalawa, ano pa mga minamahal? Tumataas yung confidence mo. Ang tumataas yung confidence. Ibig sabihin, yung iyong lakas, nagiging matalino ka. Kumbaga, ikaw ay baliwala lang sa iyong mga gawain. Malakas ka. Nandun ang big confidence, strong confidence natin. Kapag wala tayong problema, lagi tayong nagpapatawad sa ating kapwa. Amen? Pangatlo, ano ang sabi? Yung ating mental health. Ano ba yung mental health? Pag-iisip. Mental health magiging normal. Normal lang yung ating mental health. Wala tayong iba-ibang iniisip. Hindi magulo yung ating isipan. At tayo ay nakakapagpasya ng nagiging tama bilang tayo ay Kristiyano. Ang laging pasya natin, mga minamahal, dahil yung isip natin ay normal, hindi tayo nakakapag-isip ng hindi mabuti. Lalo na sa ating kapwa. Bakit? Dahil marunong tayong magpatawad. Amen? Amen? At ang sabi, mga minamahal, nawawala yung stress. Yung tayo ay madidepress. Kasi kapag tayo ay may galit sa ating puso, yan ang umpisa na tayo ay madepress. Magkaroon tayo ng stress at doon nagsisikip yung ating mga hininga. Amen? Yung ating hininga, nagsisikip. Kaya kung tayo marunong magpatawad, wala tayong kagalit, wala tayong inaaway, wala tayong kaaway, ang sabi dyan, maluwag ang iyong paghinga. Amen? Ang daming benefits mga kapatid. Ano pa? Ang sabi kapag marunong ang tao magpatawad sa kanyang kapwa, wala kang insomnia. Amen? Maniwala ba kayo dyan? Makakatulog ka agad-agad. Bakit? Maluwag yung puso mo eh. Walang lamang galit yung puso mo eh. Kaya paghiga mo pa lamang mga minamahal, lalo't galing ka sa pagod, paghiga mo pa lang, hagok ka na. Naghihilik ka na. Bakit? Dahil wala kang problema. Wala kang pinoproblema. Hindi ka na-stress. Wala kang stress. Hindi ka na-depress. Kaya ang sabi, mga minamahal, wala kang insomnia, tulog ka na agad. Amen? Maalala ko nung ako pumunta sa lubong, mga hindi ko napapangalanan.
gusto ko lang banggitin sa inyo, na talagang pagkahiga, mga minamahal, talagang hagok na parang helicopter. Amen. Katabi namin, mga minamahal, talaga namang, sabi ko, pambihira, itong taong ito, walang kaproblema sa kanyang sarili. Tulog agad eh. Amen? Tulog agad. Pero ang problema doon, yung kanyang katabi, hindi makatulog. Kami dalawa ni Brother Roger yan, na mga minamahal, hindi kami makatulog. Pero kami na ang dapat mag-adjust. Iniisip na lang namin, mga minamahal, na ang kapatid na ito, normal yung kanyang pag-iisip. Yung kanyang puso, magaan yung kanyang puso. Wala siyang problema. Kaya parang, kahit parang bulldozer na umaahon sa mataas, mga minamahal, talaga namang hagok na, natutuwa kami. Dahil bakit? Mahimbing siya eh, pero humahagok. Mahimbing siya. Yun yung tinatawag na wala siyang problema sa buhay. Ganon dapat. Bakit? Wala siyang kinagagalitan, wala siyang kaaway, wala lahat, wala siyang iniisip. Kaya ano pa mga minamahal? Kapag ang tao marunong magpatawad, ang sabi, magiging masayahin kang tao. Amen? At kapag masayahin kang tao, mga minamahal, unang-una dyan, hindi ka agad tatanda. Maniwala ba kayo dyan? Amen? Nararamdaman niyo yan sa inyong sarili. Kapag ikaw ay masayahin, lagi ka nakangiti, wala kang inaaway, wala kang pakialam sa nag-aaway, ibig sabihin mga minamahal, masaya ka lagi sa iyong buhay, masaya ka sa iyong ginagawa, ibig sabihin mga minamahal, mananatili kang sariwa, mananatili kang bata. Amen? Hindi naman yung batang isip. Kailangan talagang parang masaya ka lang, masaya. Ganun pala yung buhay mga minamahal kapag tayo ay mayroong pagpapatawad sa ating puso. Kasi ang hirap. Dahil ang pagpapatawad, nanggagaling yan sa puso. Kaya kapag ang puso natin ay balot ng tinatawag na pride, mahirap magpatawad yung ating puso. Amen? Kaya yung ating puso, kinakailangan mga minamahal na maging normal. Normal yung ating puso, madali lang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Kaya, kung ang Diyos ay yan lagi nating iisipin, kung siya nga Diyos nagpatawad tayo pa kayang tao, hindi magpatawaran? Amen? Diyos yun Pero, siya ang unang-una nagpatawad sa atin, sa mga kasalanan natin. Pero, mga minamahal, bakit? Tayong tao. Tao lang, nilikha lang tayo ng Diyos, mga kapatid. Tapos, tayo pa yung walang pagpapatawad sa ating mga puso. Masakit sa Diyos yan. Amen? Kaya kapag tayo ay may pagpapatawad, mga minamahal, na andun yung ating tinatawag na hindi na natin kailangan pumunta ng manggagamot. Amen? Hindi na tayo kailangan pumunta pa ng ospital. Bakit? Yan ang gamot Sipin mo, wala kang blood pressure, wala kang hindi mataas ang blood pressure mo, hindi mataas ang blood sugar mo, wala kang insomnia, wala kang tinatawag na kalungkutan, hindi ka nadidepress, wala kang stress. Ipapagamot mo? Di ba wala? Wala ka ipapagamot. Ano ang ginamot mo? Nagpatawad ka lang. Marunong ka magpatawad. Kung mayroon ka nakagalit, pinatawad mo. Gamot na yon. Walang problema. Kaya sabi mga minamahal dyan, na sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan na pagkakatisod, datapwat sa aba niya ang pinanggalingan. Nakakaawa. Kapag tayo ay gumawa ng tinatawag na matitisod yung ating kapwa, gumawa tayo ng katitisuran, tayo ay kinatisuran ng ating kapwa o ng ating kapatid sa mahal na Panginoon, kawawa ka. Ang sabi mga minamahal, sa aba mo. Mabuti pa, bitinan ka ng gilingang bato at ihulog ka sa dagat. Ano yun? Mapapahama ka. Kapag tayo ay gumagawa ng katitisuran, mapapahama ka. Yun namang natisod, mga minamahal, ganun din. Kinakailangan, mga minamahal, kung ikaw may natisod, nasaktan ka, magpatawad ka. Dahil ang sabi, kung hindi ka magpapatawad, ginawa mo, hindi ka nagpatawad sa iyong kapwa, ganon din ang Diyos ang gagawin sa iyo. Hindi ka rin
patatawarin sa kasalanan mo. Di ba? Pareho. Pareho lang napahamak. Kaya ano sabi? Mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. Sa English, rebuke. Rebuke him. Rebukein. Ibig sabihin, sawayin. Hindi pala natin dapat alagaan na yung mga nagkakasala, mga minamal, yung nagpapatisod, hindi na natin sasawayin. Kinakailangan sawayin natin. Yan ang katungkulan ng bawat isa sa magkakapatid. Sa mahal na Panginoon, kinakailangan sawayin natin yung nagkakasala, yung nagpapatisod, mga minamal. Dahil ang sabi, mag-iingat kayo na baka matisod yung maliliit. Sino yung maliliit na sinasabi dito? Yung mga baguhan, maliit pa yung kanilang pananampalataya. Kaya kinakailangan tayo mga datihan, yung mga mature na kinakailangan na tayo ay maging ilaw sa ating mga baguhan. Sila yung maliliit na sinasabi rito na kinakailangan na huwag silang matisod, huwag silang makakita ng katitisuran na ginagawa ng iba. Amen. Eh kung tayo nga na matagal na natitisod pa, how much more yung baguhan? Natural, mas lalo sila na matitisod. Kaya ang sabi diyan, mag-iingat kayo. Sawayin nyo. Alagaan nyo rin eh. Hindi naman para patayin na agad. Inaalagaan natin ang bawat isa. Nagpapanalanginan nga tayo eh. O, di panalangin natin. Ipanalangin natin kung nagkakagawa siya ng ganon, ipanalangin natin. Mahal na Panginoon, hipuin mo mahal na kapatid na ito. Mali yung kanyang ginagawa. Hipuin mo kanyang puso na maging mapagpakumbaba. Amen? Kaya ang sabi, mga minamahal, mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Kita niya? Patawarin pa rin natin. Kapatid natin yan eh. Kapatid natin sa mahal na Panginoon yan. Inaalagaan natin ang bawat isa. Kaya ang sabi, mga minamahal, at kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw, 7 bisis na magkasala sa isang araw lang, pero 7 bisis din siyang humingi ng tawad sa iyo, ano sabi ng mahal na Panginoon? Patawarin mo. Patawarin mo pa rin. Kahit 7 bisis niyang magkasala sa iyo, ganun pala. Kapag tayo magkakapatid sa mahal na Panginoon, walang limit ang pagpapatawad sa ating kapatid sa mahal na Panginoon. Walang galit, walang awayan, walang hinanakitan. Kaya nga sabi, mga minamahal na, dagdagan mo, Lord, help me. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Yan lang ang paraan. Hingi tayo ng pananampalataya sa Diyos. Pag dinagdagan yan, kayang-kaya na nating magpatawad ng nagkakasala sa atin. Amen? Sayang yung mga benefits, yung ating mga binanggit kanina. Dahil pag ikay nagtanim ng galit, ayan na. Umpisa na yan ng sakit sa puso. Magkaroon ka na ng mga karamdaman, sunod-sunod niyan. Tapos sasabihin mo, mga minamahal, tawag ka na magliliyas, ganon. Pero kailangan siyasatin natin yung ating sarili. Baka, sabi nga ng isang ospital dapat itong mga pasyenteng ito lumabas na kasi wala ba sila makita ang sakit Pero, grabe yung dinaramdam niya. Masakit daw talaga. Yung pala, sa puso, may hinanakit sa kapwa. Amen? Mayroon siyang galit sa kapwa. Ang gamot doon, magpatawad ka. Magpatawad ka sa iyong kapwa. Gamot na yan sa iyong karamdaman. Kaya kung gusto natin, mga minamahal, kinakailangan, ang gusto ng mahal na Panginoon, masaya yung ating buhay. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo malungkot. Kaya ang sabi ng awit, 133, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid, ito yung tinatawag na ang magkakapatid sa mahal na Panginoon, kinakailangan masaya ka, nagkakasayahan kayo, sama-sama kayo na masasaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal. Aklat ng awit, 133, versikulo 1 hanggang 3. Mga awit 133, magmula 1 hanggang 3. Masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Talatang 2. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas. Sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron
na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Talatang 3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay, ang buhay na magpakailanman. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Naunawa po ba natin ang mga talatang ito? Ang sabi, kapag tayo ay nabubuhay na magkakasama, masaya tayo, mga minamahal, aagos ang biyaya ng Diyos. Aagos yung pagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, ang sabi, magkakaroon ka na tinatawag na precious oil. Anointing yan. Anointing ng mahal na Panginoon. Langis. Ano ang sabi, mga minamahal? Parang mahalagang langis sa ulo. Lagi nating nadarama ang presensya ng Diyos. Laging sariwa yung hamog. Ang sinasabi dyan, yan ay blessing. Pagpapala ng Diyos mula sa Zion. Yan ay biyaya ng Diyos sa mga Kristiyano na nagkakaisa, nagsasama-sama, masasayang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo nagkakaroon at tinatawag na pagpapala mula sa Diyos. Ibubuhos ng Diyos. Nariyan mga minamahal ang maraming pagpapala sa bawat isa sa atin. Basta tayo'y nagkakaisa, nagkakasundo, walang awayan. Dapat magmahalan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magmahalan tayo. Huwag yung mga Hindi, totoo ito. Totoo talaga na talagang pagpapalain. Saka nakakita mga minamahal na nagkakaisa. Sa dami nating ito, hindi ba malulugod ang Diyos? Malulugod siya. Ibubuhos niya ang pagpapala. Kaya nga ang sabi, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan pa man. Pati buhay na walang hanggan. Isasama na yan ng Diyos para sa atin. Para sa atin lahat. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya bakit natin ipagpapalit ba kami naman na tayo magkaroon ng galit sa ating puso? Sa mga biyaya na gustong ibigay ng Diyos. Aanin natin yung meron tayong kagalit. Ay, pagbati ka. Huwag matigas ang ulo, huwag matigas ang puso. Kinakailangan. Para tayo buhusan ng pagpapala. Lahat tayo. Kahit dalawa lang kayo na nagkagalit, pag kayo nagkabalikan, tuwan-tuwa ang Diyos. Lahat tayo, pinagpala ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dalawa kayo, halimbawa, 4 kayo, 6 kayo, mga magpatawaran tayong lahat. Para lahat tayo pagpalain ng Diyos. Itong church, pagpalain ng mahal na Panginoon. Hindi mangingimi, hindi maramot ang Diyos para hindi niya ibuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Maging masaya lang kayo na kayo'y may pagmamahalan, may pagsasamahan, hindi kayo nagkakawatak-watak. Isa lang ang inyong pag-iisip, yung makakalugod sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang sabi, kinakailangan na tayo'y magkaroon na tinatawag na unawain natin ang nais ng Diyos. Kung paano natin gagawin na tayo ay laging nagpapatawad sa mahal na Panginoon at mawawala rin. Mawawala yung tinatawag na pagkabahagi. Hindi tayo maiisahan ng dyablo kasi dyablo lang naman ang gumagawa niyan eh. Sa atin, mga minamahal, si Satanas lang kalaban natin. Siya mga minamahal ang talagang gumagawa para magkaroon ng tinatawag na pagkatisod ang isa at magpatisod yung isa. Hindi tayo ang may nais niyan. Ang may nais niyan, yung sinungaling na si Satanas. Kaya hindi tayo dapat magpaisa sa ginagawa niya sa atin. Kaya ano ang sabi mga minamahal ng Lucas 6:27-28 na ipag-pray pa natin. Kahit pa may kaaway tayo, ipag-pray lang natin. Mag-pray tayo. Ano ang sabi? Basahin natin. Lucas 6:27-28. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 27-28. Tatapat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa
at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng mga apostol kanina, doon sa ating una nabasa, dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Dahil napakahirap. Ano ang sabi rito? Datapot sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sino raw yung iibigin natin dito? Kaaway mo. Amen? Minsan, ang kaaway natin, kahit kasambahay natin, kaaway rin natin. Sabi, ibigin mo. Kaya sabi ng mga apostol, Panginoon, parang mahirap pa. Pero dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kaya naming ibigin yan. Amen? Kaya walang away, walang gulo. Inaaway ka, hindi ka naman nakikipag-away, hindi matutuloy ang away. Amen? Hindi matutuloy ang tisudan. Dahil hindi mo pinagbigyan si Satanas, mga minamahal, iniibig mo pa rin siya, inaaway ka na, iniibig mo pa rin siya, wala. Walang magagawa ang dyablo. Walang magagawa ang kaaway. Kaya nga sabi, gawin ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. O, puot na sa iyo, galit na galit. Gagawan mo pa siya ng mabuti. Gusto mo, i-treat mo pa sa Jollibee. O, galit sa iyo yan, napupuot sa iyo. Anong ginawa mo? Inakay mo, tara, doon sa McDo. Amen? O, edi wala. Walang natutuloy na plano si Satanas. Dahil alam natin kung paano natin gawa ng paraan. Amen? Kaya ano pa ang sabi mga minamahal na pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Isinusumpa ka na, grabe ang galit nito. Pero ang sabi, pagpalain mo pa. Sabi ng mga Panginoon, yung nagugutom, yung kaaway mo, gutom, wala ka na makain, abay, pakainin mo pa yun eh. Pakainin mo pa yun, kaaway mo yun. O, pakainin mo. Inaaway ka na niyan, pero pakainin mo. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. At ipanalangin mo sila na nanlalait sa iyo. Yung mga binubuli ka dyan, nilalait ka, ipanalangin mo na lang. Huwag ka nang magalit, ipanalangin mo. Brother Mer, pinapanalangin ko naman sila. Kahit ako'y aping-api na, kahit ako'y inaaway na nila, ipanalangin ko pa rin sila. Tanungin mo, ano panalangin mo? Sana, pagkain yan, mabilaukan yan. Sana, sa paglalakad niyan, madapa yan. Sana, puro masama yung sinasabi mo, kapatid. Huwag yung ganun. Ibig sabihin, mga minamahal, gusto mo na rin mamatay halos. Yung nanlalait sa iyo, hindi. Ipanalangin natin sila na sila ipagpalain. Amen. Dahil pag pinagpala yan, baka lang nanlalait yan, naiinggit sa iyo dahil pinagpala ka. Pag pinanalangin mo yan, pinagpala din siya ng mahal na Panginoon, hindi ka nalalaitin yan. Friend na kayo. Nakuha niyo? Nakuha niyo po? Ayun. Ganun. Kaya wala eh. Hindi mangyayari ang gusto ni Satanas eh. Kapag tayo ang gumawa ng paraan, mga Kristiyanong matalino gumawa ng paraan, walang matitisod, wala ring makapagpapatisod. Amen? Ano pa mga minamahal? Ano ang sabi ng Colosas 3:8 hanggang 10? Basahin na po natin. Dito po sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3 at talata 8 hanggang 10. Datapat ngayon nga'y inyong namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Dagdagan natin yung ating binasa kanina. Ang sabi dyan, mga minamahal, datapwat ngayon ay inyo namang layuan. Anong gagawin natin? Make allowances. Halimbawa, mayroong gumagawa ng hindi maganda, huwag mo na samahan. Layuan mo na sila. Layuan mo na sila at ipag-pray mo. Ipag-pray mo sila. Layuan mo sila dahil kapag dumikit ka dyan, isasama ka niyan. Makakasama ka. Layo-layo muna kaunti. Make allowances and pray. Ipanalangin natin sila. At sabi, mga minamahal,
Datapot ngayon na inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit. Ito, medyo magagampa ito eh. Kapuutan. Pero pag puot na, abay, talagang parang sinusumpa na yan. Talagang gusto ko nang patayin yan. Parang gusto ko nang patayin. Puot na sa iyo. At ang sabi, paghihinala, ito yung matindi. Marami rito yan. Yung mga hinahinala, alisin natin yan. Layuan daw yan. Layuan na natin yung tayo hinala dito, hinala doon, wala namang katotohanan. Tanungin natin yung ating sarili, kung ito'y totoo kaya? Yung mga pinagsasabi nito'y totoo kaya? Malalabanan natin yung paghihinala. Hindi ka maghihinala dahil nagsisiyasat ka kung totoo. Amen? Kung totoo. Ang sabi, panunungayaw. Ayan. Ito, mahilig lang naman dito siguro yung mga mother of the house. Panunungayaw. Kasi nanay ko nung una, bata-bata pa ako, yung nanay ko matindi. Kung magtungayaw yun, talaga namang grabe. Hawak yung palakol, papalakulin pa ako nun. Takbo naman ako niyan, habol-habol ako nung nanay ko. Ala, pambira. Tak. Walang tigil yung, yun nga sinasabi, panunungayaw eh. May puto siko pa. Layas ka, papalakulin ko na yung paa mo. Ganon yung nanay ko nung una, kalupit. Amen? Ano pa ang sabi mga minamahal na mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Ayan. Sino nagugulat dito na iba ang sinasabi? Amen? Kahalay-halay. Yung mga magugulatin dyan. Iba yung lumalabas sa bibig. Huwag niyong gagawin yan. Mahala yan sa Diyos. Alisin natin yan. Amen? Bakit? Kung marinig yan ng iba, bakit yung pwede naman magsalita pala yun ng ganun? Bakit pala makala ko born again na yun? Kala ko taga Jesus Miracle Crusade yun. Pambira, nagulat lang eh. Ginulat lang ng aso eh. Iba na yung nabanggit. Iba na yung kanina nasabi. Hindi makalunok hindi makain yun ang mahirap. Iwasan yun. Layuan. Sabi nga dito layuan nyo ang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Amen? Huwag kayong mga bubulaan. Ito, maraming sablay dito. Yung bulaan, yung mga kabulaanan, mga minamahal, ito yung tinatawag na, meron din mga marites kasi, ganyan eh. Bulaan lang yung kanyang mga sinasabi, kabulaanan. At ang sabi, mga minamahal na, yung mga salitang paghihinala, yung paghihinala, yan, mga marites yan. Mayroong paghihinala, mga minamahal na makakasira ng samahan. Makakasira ng damdamin ng bawat isa. Yan yung tinatawag na marites A. 3 klase kasi marites. A, B, C. Mayroong mabigat. Pag gumawa ng hinala, talagang patay ka. Delikado ka. Gera. Yan yung marites A. Pag marites B, medyo magaanggaan pa yan. Medyo magkakaunawaan pa kayo kahit pinaghihinalaan ka na. Kahit nagsisinungaling na yan, mga minamahal, medyo mag-aanggaan pa. Mas lalo magaan yung marites C. Medyo magkukurutan lang kayo niyan. Amen? Yan, may mga may mga level eh. Kaya sabi mga minamahal, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Yan, yung maganda. Dumating na tayo dyan. Naiwasan mo na lahat. Galit, puot, panunungayaw, kahalay-halay sa ating bibig na nasasambit natin, wala ka na niyan, nagbihis ka na ng katulad sa lumalang sa iyo. Amen? Mag-rapture man, automatic, bit-bit ka, palangit ng mahal na Panginoon. Amen? Yun lang naman binabantayan natin kung bakit ba kailangan nating magpakasakdal. Yung biglang dumating ang mahal na Panginoon, nadatnan tayo sa ganitong kalagayan natin. Naku po, delikado tayo. Amen? Hindi naman masama na tanggapin natin yung mga ganitong bagay. Kung nasasaktan ka, nagigilty ka, nililinis ka lang ng mahal na Panginoon. Amen? Tinutuwid ka lang ng mahal na Panginoon. Kaya sabi mga minamahal, na kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa Kanya. Tinutulad natin ang Diyos kasi dito. Bagamat hindi natin kayang tularin. Pero sa mga gawa, dahil ito ang ipipresenta natin sa langit, hindi natin ginagawa na yung mga bagay na kahalay-halay. Kaya ang sabi mga minamahal, sa Epeso,
Efesio 4:31-32, malapit na tayong matapos. Amen? Basahin po natin, Efesio 4. Hallelujah. Sa mga taga-Episong Kabanatay 4, ang tala 31 at 32. Sa talatang 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo. Amen. Pati ng lahat ng masamang akala. 32. At magandahang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman nagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito yung mga aalisin natin sa ating buhay. Bilang Kristiyano, ang sabi mga minamahal, lahat ng kapaitan, kagalitan, at pagkakaalit. Yan ang naghihiwalay sa atin kay Kristo. Pag ito'y ginagawa pa natin, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng pagkakaalitan sa isa't isa, naihiwalay tayo sa Diyos. Napapalayo tayo. Kahit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, pero ganito pa rin yung kalagayan ng ating paglilingkod, mga minamahal. Napapalayo tayo sa Diyos nito. Kaya nga ang sabi, mga minamahal, at kadaldalan. Yan. Ito rin, marites pa rin ito. Ito yung mga A. Yung mga madadaldal na ito. Ito yung talagang anay. Magpapasira talaga ito sa bawat isa. Ito yung tinatawag na anay of the church sa kapatiran. Kaya ingat. Ingat. Unahin natin siya sa atin yung ating sarili. Pag sigurado ka sa iyong sarili, tiyak hindi ka na matitisod, wala ring matitisod sa iyo. Dahil sumusunod ka, inaalis mo, nilalayuan mo yung mga bagay na kahalay-halay, masasamang gawa sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, kadaldalan panglilibak. Ayan, yung mga bully-bully nyo, yung mga tawag doon, yung lalait-laitin mo. Ganun na rin yung kanina. Panlalait, binubuli natin yung ating kapatid sa mahal na Panginoon. Wag natin gagawin yan. Hindi pwede yan, yung biro. Kahit biro lang, kahit bibiruin mo kapatid mo na nililibak mo naman. Talikuran pa, mga minumal, ginagawa mo ng istorya. Yung akala, pag-aakala. Akala ko ganito siya, akala ko ganun siya, akala ko... Pag unang sinabi yan ng isang kapatid sa mahal na Panginoon, akala, parang wala pang katotohanan. Pero pag kumalat na, totoo na yan. Totoo na yan. Magiging wala na yung akala dyan. Pag nakita mo yung kapatid mo sa mahal na Panginoon, alba, ipapamalita mo na yan, magiging totoo yan. Kasi pakalat-kalat na yan. Amen? Amen. Lahat magsabi yung praise the Lord. At ang sabi, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Ito yung maganda. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya nga sabi ko kanina mga mina, kung ang Diyos nagpatawad, tayo pa kaya? Tao lang. Nilikha lang tayo ng Diyos. Kung yung Diyos nga nagpapatawad, tayo naman sobrang taas minsan. Ayaw magpatawad sa kapwa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga sabi, ano ba yung magiging dapat katulad natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon? Para mawala lahat yan. Walang matitisod, walang katitisuran, walang gumagawa ng mahahalay na bagay, walang gumagawa ng masasamang bagay. Ano ba dapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Huling talata, Mateo 18:1 hanggang 4. Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, talata ay 1 hanggang 4. Nang oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? 2, at pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. 3, at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. 4, sino man ngang magpapakababa na gaya ng maliit na batang ito
ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Praise the Lord! Lahat magsabing, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamalapang Panginoon. Ito pala ang dapat sa atin. Magkaroon tayo ng isip bata. Amen? Hindi yung isip bata ka, no? Ha? Sabi ko, ito yung tinatawag na yung ugali kasi ng bata. Wala lang yan eh. Meron dyan, minsan nag-away na bata, nagsabunutan na sila, pero maya-maya lang, magkabati na sila. Amen? Hindi pa marunong magpatawad yan, ha? Dahil bata pa nga sila, pero nagkurutan sila. O, anong ginawa nila? Maya-maya lang, magkabati sila. Meron nga mag-anak, magkapit-bahay, nag-aaway sila. Nag-aaway yung nanay at nanay. Ay sumali yung mga anak, yung mga bata, sumali. Away yan, gera talaga. Alam nyo mga minamahal, yung mga bata, magkasundo na. Magkasundo na yung dalawang bata, pero yung nanay at nanay, magkaaway pa rin. 3 taon na. Intindi ng pag-aaway nila. Yung mga anak nila, lumaki na lumaki, mga minamahal. Magkasundo na. Pero yung sila, never na nagkasundo. Kaya, ang sabi, tularan natin yung mga bata. Amen? Bagamat mayroon tayong minsan, hindi maiwasan, mayroon minsan tayo, hindi pagkakaunawaan. Anong gamot doon? Unawain mo. Mag-unawaan kayo. Tayo, magkaunawaan. Para walang matisod, walang katitisuran, masaya yung ating buhay paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Masaya ba kayo? Amen? Naunawaan niyo po? Kala ko hindi niyo naunawaan. Ulitin natin hanggang bukas. Amen? Madali lang naman eh. Dali lang unawain po yan pag talagang tayo may pananampalataya sa Diyos. Pag tayo may pananampalataya sa Diyos, tiyak yan mga minamahal. Kaya, pag ang ating prayer, ang ating pray, kumukunik sa puso, mga minamahal, konektado din sa puso ng Diyos yan. Amen? Pag ang puso natin, nananalangin tayo, na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, ibig sabihin, hinihipo rin ang puso ng Diyos sa ating panalangin, sa ating pray. Lalo na kung kapatid mo sa mahal na Panginoon na nagkakamali, nagkakasala, pinag-pray natin yan. Alam nyo mga minamahal, ang puso ng Diyos, napakabilis magbigay ng pagpapala. Amen? Kaya kapag tayong lahat dito, masaya, walang away, walang hinanakitan, walang tisod-tisod, alam nyo, lahat tayo bubuhusan ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Tandaan nyo po yan. Amen? Pero kung meron, ipag-pray natin na mawala. Alisin ng mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito yung bagay na isa dapat nating isipin. Huwag mawala sa ating puso yung tinatawag na pagpapatawad. Hindi makabubuti sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos na mayroon kang galit sa iyong puso. Magpatawad. Kung nagkasala ang kapatid sa mahal na Panginoon, magpatawad tayo. Ibigay na natin. Darating na naman ang Pasko. Pasko, darating, mayroon ba naman tayong galit pa sa ating puso? Dapat, ngayon pa lang, alisin na natin. Para pag dumating na yung Paskong yan, masaya tayong lahat. Amen. Tayo mawit. Yes, Lord. Hallelujah. Ang kalakasan ko, ako'y ay pinagtitiwalang mo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y linapin mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y tatakbo sa Ibig na lumayo
sambahan upang gamutin ng Diyos ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang sa ating mga Hingi ng patawad mo, Panginoon. Ako'y nilapit mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. sa iyo ang buhay. Ako'y linawin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Help me, Lord! Ako'y nalako sa bahay na langit mo, upang ikaw, Diyos, ay aking nalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y linapin mo. Yes, Lord! Ako'y Hallelujah! nagdako sa bahay na langit mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y linapin mo. Hallelujah! Ako'y nagdako sa bahay na langit mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y linapin mo. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y linapin mo. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinagama na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi ng ating napag-aralan, diyan tayo mapiperfect. Kapag tayo mga minamahal ay natuto na gumawa ng pagpapatawad sa ating kapwa, mapiperfect tayo diyan mga minamahal. Anumang oras bumalik ang mahal na Panginoon, langit yung ating patutunguhan. Meron tayong bisita sa pagkataong ito. Gustong tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung wala naman ay ibigay natin pagkataon sa ating beloved Lord and preacher. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal, mga beloved brethren. Sa lahat po ng mga nandirito, tayo po galing po sa open air prayer. Ano man po ating pong mga pangangailangan sa pamagitan po ng ating mga panalangin, mga mahal, maging sa mga webcast viewers po natin, mga mahal. Idulog po natin sa ating mahal na Panginoon. Kayo po may karamdaman, alam ating mga prayer request, mga mahal. So may baguhan po pala tayo na ngayon lang po, excuse me po, mga mahal, na kayo po ay mapalad sapagkat narito po kayo sa ating banal na gawain. Praise God. Mga mahal, tayo po ay mayroon pong tinatawag na 4 na susi ng kaligtasan para ang isang tao po ay maging ganap sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga mahal, mayroon pong tinatawag na kapaskuhan dahil sabi na John 3:16,
Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man daw sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na wala hanggan. Manginmahal mga kapatid sa mahal ng Panginoon Kristo, unang-una po, yung 4 na reglamento ng kaligtasan, ito po ay yung pananampalataya. Ano po? Sabi po ng Hebreo 11:6, manginmahal at kung walang panampalataya, sabi ng Biblia, ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Ano man po ang karamdaman mo, ano man po ang kailangan mo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, lumapit tayo may pananampalataya, tutugunin ng Diyos yung ating mga panalangin. Pangalawa po, yung tinatawag na repentance, yung pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. 17:30 ng gawa, pinalipas ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya nga po mayroong Christmas o Kapaskuhan dahil symbols of love, simbolo ng pagmamahal ng Diyos na kanyang binigay ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sa kanya'y hindi mapahamak at kailangan lamang natin magsisi, magbalik loob sa mahal ng Panginoon. Praise God. At mga minal pangatlo, yan po yung tinatawag na baptize in the name of Jesus. Kinakailangan ng tao ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo, hindi isang pag-anip o pagsapi, kundi ito po'y pamoraan ng inyong kaligtasan, mga inmahal. Pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan. Magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Maraming tao ngayon nabubuhay sa mundo, pero wala pong kagalakan na tunay na kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Matatanggap lamang natin ito kung tayo po'y tatanggap sa Kanya. Itaas po natin ating dalawang kamay. Bagay sa webcast viewers natin, pikit po ang mata, sumunod po sa panalangin. Sabihin niyo po sa umaga ito, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Dinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po yung manalangin para sa inyo. Dakilan mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat, malapang inyo sa umaga ito, sa aming mainman mga baguhan, nawa po ito ang pasimula, na kalang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Isulat mo po, malang Panginoon, ang kalang pangalan, malapay sa aklat ng buhay, sa unat dalangin ng aming minamahal. Ginagala mo na, Pastor, we pray, O God, Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Okay, balik po kasi yung mga upuan. Kayo po'y dadalo sa araw ng bukas at kung nais nyo po na magbabautismo, napakahalaga po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tayo po, manginmahal, ay manalangin na sa inyong mga pangailangan, manginmahal sa ating mahal na Panginoon sa umaga ito. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat, may sana po Diyos. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang malapastor, patawarin mo kami, Panginoon, sa pagkakatang ito, maging sa aming mga baguhan, mga kapatiran. Panginoon, naman po ang mga pre-request, as book request, Panginoon, mga tagline, makaramdaman. Pagalingin mo po, Panginoon, sa umaga ito, may mga problema sila. Alam po namin, O Diyos, na wala imposible sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat naman dito, maging mga viewers, Panginoon, sa umaga ito. We pray, O God, in the name of Jesus' name. Amen and amen. Maging mahal, bilang po ito kontak, kaliwang kamay, ipatong niyo po sa parte na inyong karamdaman at kanang kamay sa ulo. Isipin niyo po ang ating malapastor naglihans. Mga mahal mga kapatid, sige po, sabihin niyo, demonyo, makaramdaman, leukemia, TB, diabetes, makaramdaman, mga lagnat, cast out in the name of Jesus. Demonyo na mga rayuman, demonyo mga sakit, nagpapahirap sa aming mga physical na katawan, gawa ng diablo, cast out in the name of Jesus, mga bisyo, pagmumura lahat na mga karamdaman, gumaling ka sa aming mga kapatiran, mga baguhan, cast out, problem be solved, cast out
in the name of Jesus. Kasama in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga mahal mga kapatid. Sa pagkakataong ito, 3 times siya ang ating mga panalangin ay pinakinggan ng ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabihin po natin, mga mahal ko, sa umaga ito, hallelujah, praise the Lord. 3 times siya, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mga mahal. At tayo po ay makabalik sa ating mga upuan. At bago po tayo, dumako sa ating pong closing prayer, mga mahal mga kapatid, sa ating pong mahal na Panginoon Kristo.